Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. Ako si David, 22 anyos. May isang pangyayari sa buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Naisip kong isulat ito para ipadala sa inyo. Dumaan kasi ang isa sa kwento nyo sa wall ko, kaya naisip ko na isulat at ipadala ito sa inyo para maisaboses sa channel ninyo. Pakiayos na lang po kasi aminado naman ako na hindi ako magaling magsulat ng kwento. Binigay ko lang ang mga detalye tulad ng hinihingi ng prompt or auto-reply nyo sa FB page nyo. Hindi po mga totoong pangalan ang ginamit ko dito, Kuya Dax. Baka kasi may mapadaan dito sa channel niyo na makakilala sa akin. Mahirap na. Nagsimula ang lahat isang hapon nung dumating si Tita Maika mula sa Canada. Maagang naganda si Mama ng pagkain. Excited siyang makita ang kapatid ng papa ko na matagal nang hindi umuwi ng Pilipinas. Samantalang ako, hindi ko lubos maisip kung paano siya makikilala dahil maliit pa ako nung huli ko siyang makita at bumisita dito sa amin. Narinig ko ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang isang itim na taxi. Bumukas ang pinto at isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng puting blouse at fitted jeans ang lumabas. May dala siyang isang malaking maleta at isang handbag. Kahit simple ang kanyang suot, kitang-kita ang pagiging elegante niya. Sa kanyang pagkilos, sa kanyang tindig, may isang kakaibang dating sa kanya na kaagad kong napansin. Maika! Ang tagal mong hindi umuwi napakaganda mo pa rin Masayang salubong ni Mama habang niyayakap ang bisita. Tita Maika pala ang pangalan niya. Bulong ko sa sarili ko habang pinagmamasdan siya mula sa pintuan. Ngumiti siya nang makita ako. Ikaw si David, hindi ba? Wow! Ang laki mo na! Binata ka na! Ano? Hindi ka pa sasalubong kay tita mo? Aniya, habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. May kung anong tono sa boses niya na hindi ko mawari, pero hindi ko yun masyadong binigyan ng pansin. Opo tita, ako nga po ito. Sagot ko habang nagkakamot ng ulo. Pumasok siya sa loob ng bahay at doon ko mas nakita ng malapitan ang mukha niya. Malapor sila na ang kutis niya. Napakakinis ng kanyang balat. At kahit nasa mid-30s na siya, parang hindi siya tumatanda. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may bumibigat sa dibdib ko. Isang hindi maipaliwanag na tensyon nang bumalot sa akin habang pinagmamasdan ko siya. Habang kumakain kami ng hapunan, masayang nagkikwento si Tita Maika tungkol sa buhay niya sa Canada. Ang trabaho niya, ang fiancé niyang Canadian. Napakalambing ng boses niya at bawat kilos niya ay pino at mahinahon. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang mapansin ang pagsayaw ng mga kamay niya habang nagkikwento siya. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin tuwing nagtatanong siya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang yon. Pero parang may kakaibang init sa mga tingin niya. Matapos niyang ayusin ang ilang papeles niya sa unang linggo ng pananatili niya, inaya niya si Mama na mamasyal. Dahil walang ibang kasama, isinama rin niya ako. Baka kailanganin daw nila ng tulong ko para magbuhat ng mga pamimilihin nila. Sa loob ng sasakyan, mas naging malaya ang kwentuhan namin. Nabuksan niya uli ang topic ng tungkol sa fiancé niya, sa nalalapit na kasal nila, kung saan sila nagkakilala at paano siya niligawan nito. Pagdating namin sa mall, una kaming pumasok sa isang sikat na restaurant. Habang kumakain,
Hindi ko maiwasang mapansin ng ilang lalaking napapatingin kay Tita Maika. Hindi ko rin alam kung bakit, pero may naramdaman akong hindi ko maipaliwanag. Hindi ito selos, pero parang hindi ko gustong paraan ang pagtitig ng ibang tao sa kanya. Pagkatapos namin kumain ay naglibot kami sa mall. Napansin kong mahilig siya sa bag at sapatos. Pumasok kami sa ilang boutiques at tinulungan ko siyang pumili. Minsan ay tinatanong niya ang opinyon ko kung bagay ba sa kanyang isang damit o sapatos, at hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya, lalo na kapag sinusubukan niyang isuot ang isang pares ng heels o itinataas ang buhok niya upang masubukan ang isang hikaw. "Ano David, bagay ba sa akin to?" tanong niya habang hawak ang isang fitted dress. Oo naman tita. Lahat naman yata ng isuot niyo bagay sa inyo eh." Natawa siya at siniko ako ng mahina. "Ikaw talagang bata ka, bolero ka pa rin hanggang ngayon." Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong tensyon na nagsisimulang bumuo sa pagitan namin. Pilit kong iwinawaksi ang mga naiisip ko dahil alam kong mali iyon. Pero hindi ko rin maiwasang pansinin na tila alam ni Tita Maika ang epekto niya sa akin. Pagkatapos sa mall ay dumaan kami sa isang cafe at nagkape. Habang nagkikwento siya ng tungkol sa kasal niya, mga plano nila, tila nagkaroon ako ng kaunting lungkot na hindi ko maipaliwanag. Alam kong hindi ito dapat, pero may kung anong bumubulong sa akin na may kakaiba sa nararamdaman ko. Nang pauwi na kami, hindi ko maialis ang isip ko sa kanya. Hindi dapat, pero alam kong may bumabangong damdamin na hindi ko kayang kontrolin. Madalas na nga kaming magkasama, lalo na kapag wala si Mama. Palaging magaan ang kanyang kilos at mahilig siyang magbiro. Minsan, sa tuwing dadaan siya sa harapan ko, hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Minsan naman, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin at bigla na lang siyang ngingiti. Isang gabi, habang nanonood kami ng pelikula sa sala, napansin kong palaging sumasagi ang kanyang braso sa akin. Hindi ko alam kung sinasadya niya o nagkataon lamang iyon. Pero hindi ko maiwasang mag-isip ng iba. Nang humikab siya at nagunat, lumingon siya sa akin. "David, tanong lang to ha. Pero okay lang sa akin kung hindi mo sasagutin ito. Matagal ka na bang walang girlfriend?" Medyo nagulat ako sa tanong niya. Kaya ang ginawa ko na lamang ay tumango na lang ako. "Opo tita. Actually, kakabreak lang namin nung last GF ko last month." Bakit niya po natanong yan?" Napangiti naman siya. Wala lang. Parang tahimik ang tao eh. Pero sigurado akong maraming nagkakagusto sa'yo." Doon ko muling naramdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ako sumagot. Iniba ko ang usapan. Pero mula noong gabing iyon, hindi ko na alam kung paano iiwas sa nararamdaman kong bumibigat sa loob ko. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi ko na kayang pigilan pa. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit sa kwarto ko, nakarinig ako ng lagaslas ng tubig mula sa kabilang kwarto. Sigurado akong may naliligo at si Tita Maika yon. Dahil 3 lang kami sa bahay at si Mama naman ay hindi naliligo ng gabi. Nakakababa daw ng dugo sa paniniwala nito. Nang mapatingin ako sa bahagyang nakabukas na pinto ng banyo, hindi ko alam kung bakit hindi agad ako umiwas. Kitang-kita ko ang aninong gumagalaw sa loob. Ang linya ng tubig na bumabagsak sa kanyang balat. Mabilis akong tumayo at umupo sa gilid ng kama. Pilit nilalabanan ng bumabangong, "Alam mo na Kuya Dax, ikaw ba namang makakita ng ganun, di ba?" Huminga ako ng malalim at pinilit ibaling ang isip sa ibang bagay. Pero parang may nagtutulak sa akin na bumalik doon.
Nang hindi ko na matiis, isang sulyap pa ang ginawa ko. At doon nga ay nahuli niya akong nakatingin sa kanya. Sa halip na magulat o magalit, hindi niya agad isinara ang pinto. Sa halip, ngumiti siya. Isang matamis, pero tila mapang-akit ng ngiti. Pakiramdam ko'y natunaw ang katawan ko sa hiya. Pero sa kabila nun, may kung anong init ang lumukob sa akin. Mabilis akong pumasok sa kwarto ko. Sinisisi ang sarili sa ginawa ko. Alam kong mali iyon. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang ekspresyon niya. Ang paraan ng kanyang pagngiti. Simula noon ay naging mas aware ako sa presensya niya. Tuwing magkasama kami sa bahay, tila may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Minsan, nauhuli ko siyang nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin, pero hindi niya binibigkas. Sa tuwing lumalabas siya mula sa banyo na nakatapis lang ng tuwalya, pakiramdam ko'y sinusubukan niya akong tuksohin, pero hindi ako nakakasiguro doon. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip ng ganito o may ibig sabihin talaga ang mga kilos niya. Isang umaga, maaga akong nagising at bumaba sa sala. Tahimik ang buong bahay at tanging tunog ng gripo mula sa banyo ang naririnig ko. Alam kong si Tita Maika iyon. Umupo ako sa sofa at sinubukang ibaling ang isip sa ibang bagay. Pero tila hindi ko magawang alisin ang ideya ng kanyang presensya sa loob ng banyo. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Mula sa banyo, lumabas siya na nakatapis lang ng puting tuwalya. Basa pang kanyang buhok at may ilang patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang balikat, pababa sa kanyang balingkinitang katawan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang kwarto. Pero bago siya nakapasok, napansin niyang nakaupo ako sa sala. Huminto siya at saglit akong tiningnan. Ngumiti siya. Isang ngiting tila may alam. Tila may ibig sabihin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang naramdaman ko noon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tila pinapalo ng malakas mula sa loob ang dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Pero hindi ko rin magawang iwasan siya. Lumapit siya ng bahagya. Isang hakbang lang mula sa pinto ng kanyang kwarto. Alam ko namang matagal mo na akong pinagmamasdan, David. Bulong niya. Halos hindi ako makahinga. Napatitig ako sa kanya. Pero hindi ako makapagsalita. Ang init ng katawan ko. Parang may bumabalot na hindi ko maintindihan. Hinakbang niyang isang paa papalapit sa akin. Ano? Gusto mo ba akong sundan? Tanong niya. Mahina pero malinaw. Tumingin ako sa paligid. Wala si Mama. Wala ang kahit sino. Tanging kami lang dalawa. Hindi ko alam kung paano, pero parang hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig. Basa pa mula sa banyo. Pero ramdam ko ang panginginig sa dulo ng kanyang mga daliri. At sa mismong araw na iyon, sa loob ng kwartong iyon, nagsimula ang isang bagay na hindi na dapat nangyari pa. After nga ng mga pangyayaring iyon, kinabukasan ay umalis na si Tita Maika. Bumalik na siya sa Canada. Iyon na ang una't huling may nangyari sa amin. Parang wala naman sa kanya iyon dahil nung araw na umalis siya, normal lang ang lahat. Parang walang nangyari. Hindi na namin siya inihatid sa airport. Biro pa niya. Baka mag-iyakan pa kami. At biro din niya sa akin. Huwag na huwag ko daw siyang makakalimutan. Dagdag pa niya. Hanggang sa susunod daw namin pagkikita.
Kung kailan man daw yon ay hindi din niya alam. Tapos kumindat pa siya sa akin na makahulugan. Kuya Dax, hindi ako proud sa nangyari sa akin. Pero kung may isang bagay akong gustong ipaalala sa mga makikinig ng kwento kong ito, may mga bagay na darating sa buhay natin na puno ng tukso at pagsubok. Pero nasa atin kung paano natin pipiliing harapin ang mga ito. Hindi madaling labanan ng sarili, pero minsan, ang pinakamahirap na laban ay siyang magpapalaya sa atin. Ngayon ay mas maingat na ako. Mas natuto akong magtakda ng hangganan at respetuhin ang mga taong hindi ko dapat pinag-iinteresan. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. Salamat sa pagbasa at pagsasaboses ng kwento ko. Ako si David. At ito, ang true confession ko.